Bakit maraming guro ng Department of Education ang lubog sa utang? Ang mga gurong inaasahang humuhubog sa kinabukasan ng bayan ay sila ring nabibigatan sa pasaning pinansyal. Isa sa pangunahing dahilan ay ang mababang sweldo kumpara sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Ayon sa konsepto ng cost of living, kapag hindi sumasabay ang kita sa gastusin, napipilitang umutang ang isang individual upang mapunan ang kakulangan. Dagdag pa rito ang tinatawag sa economics na debt trap, kung saan ang paulit-ulit na pag-utang ay nagiging siklo na mahirap takasan dahil sa interes at kaltas sa sweldo. Ikalawang dahilan ang kultura ng utang na loob at madaling access sa loan. Maraming guro ang naakit sa agarang solusyon ng pautang, mga lending company at kooperatiba na nag-aalok ng mabilis na pera kapalit ng mataas na interes. Sa pananaw ng behavioral economics, ito ay halimbawa ng present bias kung saan mas pinipili ang agarang ginhawa kaysa sa pamatagalang epekto. Ikatlo, kakulangan sa sapat na kaalaman sa financial literacy. Kahit edukado ang mga guro, hindi lahat ay nabibigyan ng pagsasanay sa tamang pagbabudget, pag-ipon, at pamamahala ng utang. Dito pumapasok ang prinsipyo ng financial capability na nagsasabing ang kaalaman at disiplina sa pera ay mahalaga upang maiwasan ang krisis. Upang matugunan ito, kinakailangan ang konkretong hakbang. Una, pagtaas ng sweldo at benepisyo upang tumugma sa tunay na gastusin. Ikalawa, regulasyon sa mga lending institution upang maprotektahan ang mga guro laban sa abusadong interes. Ikatlo, pagsasama ng financial literacy programs sa sistema ng edukasyon para sa mga guro. Sa huli, ang suliranin ng pagkakautang ng mga guro ay hindi lamang personal na problema kundi sistemikong issue. Kung nais nating pagandahin ang kalidad ng edukasyon, dapat din nating alagaan ang kapakanan ng mga guro, sapagkat ang guro na malaya sa utang ay mas handang magturo para sa kinabukasan ng bayan.